Isang mapagpalaw muli sa ating mga katiits mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga katiits, bago ko umpisahan, shout out muna kay Mr. Rolly Adlaon Luok, isa po nating katiits na gumagawa ng treasure hunting equipment. Aki pong in-endorse po ang kanyang mga gawa. Mayroon pa siyang gawa ngayon mga katiits na tatlong klaseng treasure hunting equipment. Mayroon po siyang Japanese wand, mayroon siyang aurameter, and mayroon siyang scanner locator. Okay, yung tatlo na yan mga katiits, yung kanyang medyo mabili ngayon ay kanyang scanner locator mga katiits. At mayroon na siyang 8 nakahit sa mga ginagawa niyang scanner locator mga katiits. So meron po siyang tatlong classification yung kanyang scanner locator mga katiits. Yung isa mga katiits ay single antenna. Yung pangalawa mga katiits ay double antenna. At meron siyang pangatlo na tatlong antenna mga katiits. So tatlong klase yung kanyang scanner locator. At nga mga katiits, at meron ng 8 nakahit sa kanyang scanner locator, yung tatlong antenna na scanner locator. Mayroon ng nakahits mga katiits po natin. Yung huli ay mula sa Davao de Oro at nakahits po ito ng Burma Gold Bars. So napakaswerte at proven po yung kanyang scanner locator. Kanyang brand ay EBS scanner locator na tripole antenna mga. Kung gusto niyo pong mag-avail, gusto niyo bumili, PM lang po kay Mr. Rolly Adlaon Luok mga katiits. At meron kasi itong YouTube channel na Turukan TH Explorer, at mayroon siya mga tutorial video how to make treasure hunting equipment mga katiits. Paano ginawa niya yung scanner locator, paano ginawa yung Japanese wand, at paano niya ginawa yung aurameter mga katiits. So mga katiits, sana supportahan po natin dahil yung proudly ay sariling atin po yung gumagawa ng treasure hunting equipment. At mura po yung kanyang treasure hunting equipment mga katiits kasi gawang Pinoy, talaga mga presyong Pinoy mga katiits. Hindi tulad ng ibang galing sa ibang bansa, talaga napakamahal po ng treasure hunting equipment at mahirap po makabil po yung ating mga treasure hunter ngayon mga katiits. So mga katiits, sa atin ang umpisahan, pag-decode, tulungan nyo po kami. May pinadala po na katiits po natin na nagpatulong mag-decode. Ito ay nasa seaside area sa tabi ng dagat mga katiits. Ay isang marker stone, isang hugis turtle mga katiits. Hugis pagong. Ito po ay nasa area po ng tabing dagat mga katiits. So ang pagka-sit nito ay isang turtle, isang pagong mga katiits. So alam niyo naman mga katiits, ang pagong ay isa sa paborito pong markers ng mga Japanese mga katiits. So ito po yung kanyang kinalagyan po ng isang turtle na nakaturo po, nakatingala po yung kanyang ulo mga katiits mula sa seaside, mula sa di kalayuan doon sa gilid ng baybay mga katiits. Kasi nga ito'y sa tabi ng dagat mga katiits. So tulungan po natin pag-decode sa pinadala po nating katiits na picture na hugis pagong, hugis turtle na nasa tabi po ng dagat mga katiits. So magandang marker ito, magandang yung kanyang markers. Dahil yan ay nasa tabing dagat mga katiits. At alam nyo mga katiits na kapag nasa tabi ng dagat ay mabababaw po ng mga items na kanilang napagkabaon mga katiits. So ito yung mga katiits, isang pagong na nakatinghala mga katiits. So tingnan nyo na lang mga katiits yung kung saan po nakatingin yung pagong. So medyo elevated yung kanyang pagkatingin mga katiits, yung kanyang ulo ay mukhang nakatingala mga katiits. So
Di kalayon mga katiits, i-check nyo kasi nga baka may marker, countersign po ito mga katiits. Baka may hugis pagong din doon sa kinalayuan. Pwede po yan mga katiits, mga 5 to 6 meters mga katiits. I-check niyo po yung area na kanyang tumbok point, yung kanyang ulo mula doon sa dalampasigan mga katiits. I-check nyo yung mula 1 to 5 or 6 meters ang distansya mga katiits. At alam niyo mga katiits ay ang mga nasa tabi ng dagat ay mababaw po ang pagka lagay po ng mga items mga katiits. Madali pong hukayin ang mga items. So i-check nyo, baka may mga countersign po ito mga katiits. Mula 1 to 5 or 6 meters ang distansya mula sa kinalalagyan ng itong turtle nito mga katiits. Kinatatayuan ng turtle. I-check nyo, baka sabi ko nga, baka may mga old century din dyan, may mga puno na kanyang tinutumbok. I-check nyo rin yung kanyang paligid mga katiits. So wag naman dun sa kasi wala na yan sa dagat na may tubig. So i-check nyo lang yung east, west, and south mga katiits. So diyan tayo mag-focus. Unang-una, yung first move nyo ay yung nakaturo doon sa nakatinghala mga katiits. I-check nyo yung layo. Sabi nga 1 to 6 or 5 meters. Baka mayroon kayo makitang countersign na pwedeng isa sa magtuturo sa item mga katiits. Then mga katiits, yung ang gawin nyo susunod ay yung east mga katiits. Yung kanyang east. Wag na yung kanyang north kasi dagat na po. Wala na akong ano yan. So, imposible na po yung ano yan. Dahil tubig na yan. So, yung east, i-check nyo po 1 to 5 or 6 meters ang layo mula sa kinatatayuan po ng pagong nito. Itong hugis pagong na ito mga katiits. Then, yung west mga katiits, yung kanyang harapan. I-check nyo 1 to 5 to or 6 meters mula doon sa kanyang kinalalagyan. At pangatlo, yung kanyang south area point. Ganon din, 1 to 5 or 6 meters ang layo. Kasi nga, ito nasa baybayin ng mga katiits. At swerte nito kasi mga katiits, mabababaw po ang mga item po na nasa seaside area mga katiits, location area sa mga tabing dagat. So, yun nga mga katiits, gawin nyo ng 4 na anggulo o 3 na lang mga katiits kasi nga yung pang-4 na anggulo bandang north ay tubig na po yan mga katiits. So yun yung mga katiits ay yung east, yung west, then yung south. Yun yung ginawa kong illustration na yun yung i-check nyo kung mayroon kayong metal detector, mayroon kayong scanner locator, i-check nyo na maigi yung east, west, and south mga katiits. 1 to 5 or 6 meters ang layo, distansya mula dun sa kinalalagyan ng markers nito na hugis pagong, hugis turtle mga katiits. Okay, sana mga katiits ay tayo ating matulungan po yung katiits po natin na nagpapadala po ito ng isang picture na shape niya ay isang turtle, hugis pagong, nakatingala at nakaturo po yan bandang west point area mga katiits. So mga katiits, harinawa ay inyong na pulutan ng aral at nagkaroon kayo ng guide na paano i-locate yung possible items na pwedeng kinalalagyan po na itong marker na itong mga katiits. Ang gandang marker nito mga katiits dahil sabi ko nga, ang nasa mga tabing dagat mga katiits, sa seaside area, mabababaw po ang mga items na kanilang na-retrieve o nakuha mga katiits. Proven na yung mga katiits dahil ang dami na talaga nating mga treasure hunter na nakakuha sa mga tabing dagat ay sobrang babaw mga katiits. Nasa mga 0.5 meters lang. Wala pang 1 metro ang lalim mga katiits. Yung iba nga ay mga halos 2 dangkal lang mga katiits. Yung iba kasi minsan mayroon lang siwang na bato, tinapalan lang ng simento tapos kinulayan lang na parang halos magka
kulay ng bato na ano. Subalit yan ay ano lang, simento lang pala. So pag mayroon kayong gamit mga katiits, treasure hunting equipment, i-test nyo mga katiits yung area, i-test nyo kung may metal detector, pero kayong scanner locator. So, yun yung the best mga katiits. Pag mayroon kayong treasure hunting equipment, advantage po yan na madaling malukit, madaling makita yung item na pwedeng kinalalagyan ito mga katiits. So, yung katawan mga katiits, sana po ay nakapagbigay tayo ng linaw at analisa doon sa ating katiits na nagpadala nito. Harinawa ay kanyang masundan po yung ating pagdidikod po ng kanyang picture na pinadala na hugis turtle, hugis pagong nasa sa tabing dagat o nasa seaside area mga katiits. So, sana po ay ating matulungan at pwede tayo mag-comments mga katiits kung ano pa yung pwede nating itulong sa katiits po natin na nagpadala po ng marking na stone marking na hugis turtle mula sa tabi po ng dagat, sa gilid po ito ng dagat, seaside location area ang kanyang kinalalagyan mga katiits. So, muli maraming salamat po for watching. Yung bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe mga katiits. And don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga YouTube pang mga video pang ipapalabas mga katiits. Maraming salamat mga katiits sa inyong suporta sa aking maliit pa na channel. Medyo kakumpisaran pa ko rito mga katiits. Rin nawa inyong matulungan sa aking YouTube channel na ito'y lumago naman mga katiits. So, sa inyo mga katiits muli, maraming salamat sa pag-support sa aking YouTube channel mga katiits. Ang mga iba pa nating mga katiits na nagko-comments po dito, maraming salamat po sa inyong mga pag-commenting mga katiits. Thank you so much for watching. God bless us always.